Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Okay, ngayon pong umaga, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita. At atin na pong pusan ang ating pong mga Bibles sa 1 John chapter 2, verses 18 to 27. 1 John chapter 2, verses 18 to 27. Basahin po natin dito ng sagutan. Hinihiling ko bawat isa na tayo magsitindig bilang paggalang po sa pagbasa ng kanyang salita. Okay, so all stand, please. 1 John chapter 2, verses 18 to 27, sabi sa verse 18, "Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour." They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. But you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. As for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. And this is what He promised us, eternal life. Together? I am writing these things to you about those who are trying to lead you astray. As for you, the anointing you receive from me remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. Pagpalain po ng Panginoon, na pagbabasa ng salita, tayo may manalangin. Nakilang Diyos sa umagang ito, salamat po sa inyong salita na bukas na sa aming harapan para ito'y aming pag-aralan. Tulungan po kami na makita ang relevance nito sa pinagdiriwang at inaalala ng sanlibutan. Dahil higit kami, Panginoon, ng mga taga-sunod mo, tulungan mo kami na mas may taas ka sa aming Panginoon po. Tulungan mo kami at gawain sa pamagitan ng iyong salita. Paming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makakapunta po kayong lahat. Hulaan niyo kung ano yan. Ano yan sa tingin niyo? Tubig. Tubig? Pabango? Pakibalsa ko yata. Basa mo. Pwede. Okay, tama si JJ. Ito ay isang pabango. Ano? Ang tawag sa pabangong ito ay Lemon Disol Mesuri. Okay? Hindi ko alam yung tamang pronunciation. But ito ay galing sa Paris. Ano? Gumawa nito ay si J.T. Moriarty. At ito pong pabango na ito ay customer made for a single client. No? So wala kang mabibili na katulad nito. Dahil ito ay ginawa para sa isang mamimili nila. Pasadya, ika. No? And then, mamahalin itong pabangong ito kasi nilagyan ito ng 2 kilong ginto. No? Itong pabangong ito. Okay? So hindi ko alam kung saan nila nilagay. At meron itong 1,000 diamonds. So makikita niyo yung parang mga mata niya. No? Mga diamonds niya. At ito ay 1,000. Ang dami, mga bilog-bilog. No? At alam niyo ba kung magkano ito? 1.8 million. No? At according sa womanfashion.com, this is the most expensive perfume. No? Ngayon 2026. Okay? 1.8 million. Na ang equivalent nito sa peso ay 108,302,400. Wow! No? Napakamahal, no? So, gagaling na, bibili ka ba ng ganyan? No? Kamahal, no? 108 million. No? Kung ako, hindi ba na lang ang bibilhin ko? Diba? Yung 108 million ay galawin ko na lang sa iba. Okay? At alam niyo ba kung gaano katagal ito, yung bango nito sa pagkaginamit mo? Ang fragrance lasts for 8 hours only. Okay? So, kung makapasin niyo itong
pabango na ito, napakamahal, pero isang araw din lang ang amoy niya, yung impact niya, no? Yung smell niya. Katulad din lang ng iba natin, mas mura dito, or napakalaking mura na ating pong nabibili. Di po ba? At dito, syempre, kung ganito kamahal, di ba mas na-expect natin na mas marami pa siyang magagawa, no? Or malaki yung impact na nagagawa nito sa mga nakakaamoy at doon din sa nagsusuot ng pabango na ito o gumagamit sa pabango nito. Di po ba? Alam nyo, ngayon na umaga, ang buong mundo, gaya ng sabi ko kanina, ay inaalala at pinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. No? Bagamat ang Panginoon ay, or itong muli niyang pagkabuhay, itong resurrection ng Panginoon, ay nangyari 2,000 years ago. But the impact still remains. Di ba? Hanggang ngayon at hanggang sa habang buhay. No? Habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, yung impact ng resurrection niya, no, ay mararanasan pa rin natin. No? Hindi katulad ng pabango na ito, sobrang mahal, pero 8 hours lang ang impact niya. Ang Panginoon, yung kanyang muling pagkabuhay, no, napakahirap ng pinagdaanan ng Panginoon. Nagbuwis talaga siya ng buhay niya. Umagos ang dugo. No? At talagang yung kamatayan niya, yun ang pinaka-nakakahiyang klase ng kamatayan. No? Sapagkat ang pinapatay sa krus noong unang panahon, yun ang pinakapakasalanan. And that time, ang Diyos, ang Panginoon sa Kristo, ang pinakapakasalanan. Bakit? Sapagkat ang lahat ng kasalanan natin, ang lahat ng kasalanan ng buong mundo ay nasa Kanya. Okay? Ginawa niya yun para mailigtas tayo lahat o sa tiyak na kapahamakan. At alam mo ninyo, napakahalaga ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Sapagkat according sa 1 Corinthians chapter 15, verses 14 and 15, at saka 17 and 18, okay? Masabi niya, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Kung hindi muling nabuhay ang Panginoon, itong pangangaral na natin, no? Itong pangangaral ko, okay? Itong pangangaral ng mga pinapanood ninyo, pinapakinggan natin ng mga pastor, yun ay walang kwenta. Ano? Sila ay nagsasalita lang to entertain us. It is only for entertainment or for information, not for transformation. No? Kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo. And then, ang sabi pa doon, and so is your faith. Itong ating pinangahawakan ng pananampalataya. No? Itong Jesus na ating sinusundan, no? Ipinaglalaban, no? Pinag-aaralan, useless, yung pagod natin, yung mga sakripisyo natin, yung gastos natin, walang kabuluhan yun. Nag-aaksaya lang tayo lahat ng pagod natin, ng pera natin. Okay? Ang sabi sa verse 15, more than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him if in fact the dead are not raised. So dito po, ang sabi ni Apostol Pablo, kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoon, sila ay mga false witnesses. No? Sila ay mga mali na saksi. No? Sila ay nagpapakalat ng fake news. Okay? Kung hindi binuhay ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. Then sabi dito, but He did not raise Him if in fact the dead are not raised. Kung hindi nabuhay ang mga patay, ang ibig sabihin, hindi nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Again, balikan natin, yun ay kung hindi nabuhay ang Panginoon. Okay? So itong ating mga ginagawang ito, no, ito ay abala lang. No? And then sa verse 17, and if Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. Okay? Walang kapatawaran ang ating pong mga kasalanan kung hindi nabuhay na maguli ang Panginoong Jesus. In fact, kung siya ay namatay lang sa krus ng Kalbaryo, or sa krus ng Kalbaryo, at hindi siya nabuhay, then hindi nakumpleto ang ating pong kaligtasan.
no, tayo pa rin ay pupunta sa impyerno. Okay? And then sa verse 18, then those also who have fallen asleep in Christ are lost. So yung mga mahal natin sa buhay, no, that they are claiming that they received Christ, no, they accepted the Lord as their Savior, kung hindi na buhay na mabuli ang Panginoon, nasa impyerno sila ngayon. Diba? Pero sabi nga ni Apostol Pablo, the fact that the Lord Jesus Christ rose from the dead after 3 days. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, no? Lahat ng pinapaniwalaan natin, lahat ng mga pinaglalaban natin, no? Yan po ay may pagbuhay. Yan po ay may eternal bearing and eternal blessing sa bawat isa. Kaya sana mga kapatid, sa oras na ito, no, kung nakakaramdam tayo minsan na parang napapagod tayo, no? Kung nakakaramdam tayo minsan na parang bakit kakaunti tayo, no? Parang tama ba itong aking napasukan o nasamahan, no? Mga kapatid, tandaan po natin, dahil sa nabuhay ang Panginoon Jesucristo, lahat ng ginagawa natin, kahit tayo na lang, ito po ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa ating buhay. At yun nga po, sana sa ating pong pagpunta sa church, no, sa ating pong paglilingkod sa Kanya, lagi natin isa-isip, pinaglilingkuran natin ay ang Panginoon. Hindi yung mga kasamahan natin, no, hindi yung mga nakakakita sa atin, no, hindi yung pastor natin, no, hindi yung mga leaders natin, hindi sila ang dahilan bakit nandito tayo. We are here because of the Lord. Okay? So, mga kapatid, ito pong 1 John chapter 2, no, ay sinulat ni Apostol Juan para labanan, no, para labanan ang maling katuruan noong unang panahon. No? Yung mga Gnostics, ang paniniwala ng mga Gnostics noon ay ito. Ang physical body, ito ay makasalanan. Ang spirito ay banal. So, ang Panginoong Jesucristo, no, ay hindi pwedeng maging tagapagligtas natin sapagkat yung katawan niya ay makasalanan. Pero yung kanyang spirito, yun ang malinis. Kaya nung mamatay, o nung malapit ng mamatay, ang Panginoong Jesucristo, tumakas yung kanyang spirito. No? Kasi yun ang malinis. At ang namatay ay yung kanyang katawan kasi yun ang masama. Okay, no, yung katuruan nila. Na ang ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo pala ay makasalanan. Kasi kung gano'n ang argument nila, hindi mo dapat paniwalaan si Jesus. Kasi ang dapat lang na magligtas sa atin ay yung tao na walang kasalanan. Pero the fact that Jesus is human, became human, ibig sabihin, may kasalanan siya, wala siyang karapatan. No? At ang tinuturo ng mga Gnostics noon, huwag niyong sundan si Jesus. Okay? Na ito naman ang pinaglalaban ni Apostol Juan. No? Na hindi siya nagkasala. No? Siya ang tagapagligtas. Okay? So mga kapatid, ngayon po umaga, simula noong March, no? Hanggang sa May, ngayon po ay nasa second month na tayo ng ating journey, no? Dito po sa 1 John, na ang ating pong pinag-aaralan ay lahat ng mga bagay tungkol sa Panginoon, no? Tungkol sa Diyos. No? Dito po sa 1 John, in-introduce ni Juan ang Panginoon, no? Para makilala natin siya. No? Na pagka nakilala natin siya, mas magiging tapat po tayo. No? Mas magiging inspired po tayo sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Okay? Ang dahilan kung bakit madalas nahihirapan tayong sumunod sa isang leader ay pagka hindi natin siya lubusang kakilala. Diba? Lalo na, halimbawa, ang hirap sumunod sa isang teacher pag hindi mo siya masyadong kakilala. Or isang leader, or isang boss, no? Dati, pagka hindi mo siya kilala. Pero pag kilala mo na yung isang tao, madali na sumunod
Di po ba? Madali nang gawin yung kanilang iniuutos. Mas bukal ang puso natin. Lalo na kung yung ating pinaglilingkuran, yung ating sinusundan, ay may napakagandang plano para sa atin. Okay niyo? Di ba mas madaling sumunod? Pagkagano. Pero dahil sa hindi natin ganun pakakilala ang Panginoon, kaya many times in our lives, natatempt tayo na maghanap ng ibang options. No? Natatempt tayo na pagdudahan ang kabutihan ng Panginoon. So, noon pong March, may 5 bagay na tinuro si Juan tungkol sa Panginoon. Ang una, God who is accessible, no? The God who is the light, the God who is our advocate, the God our Father, and the God our protector. No? So, dito po sa mga talata na dinaanan natin, ganitong pinakilala ni Juan ang Diyos natin po pinag-ibig. So, lahat na ito, mga kapatid, lahat tayo makikinabang dito, di ba? Sa pagpapakilala ng Panginoon kung sino siya, ang ibig sabihin, no? Once na makilala mo siya, marami kang matatanggap. No? Marami kang pwedeng magawa through Him. Okay? Ngayon po umaga, gusto ko po pamagatan ang ating pong mensahe, the God who preserves. No? The God who preserves. Ang Panginoon na nag-iingat. Okay? Ano ba yung Tagalog? Ano bang difference nung protection? Kasi last Sunday, the God who protects. No? Ngayon naman, the God who preserves. Ano ang difference ng protection at saka ng preservation? Okay? Maidi ba kayo? Ano ang kaibahan ng pag-protecta at pag-preserve? May difference ba? Nung una, akala ko ay walang difference. Pero kung tinignan ko sa dictionary, meron. May difference. Naidea ba kayo? Preservation siguro for future use. You are, para magamit mo pa siya. Kung magkain, halimbawa. Makain mo sa game. Okay. Protection is just protecting you, pero the protection can be temporary. Okay. Protection can be temporary. Para pa kayo bang idea? Siguro ang protect sa danger, ito sustenance pa. Okay. Okay. So, tama lang ang inyong sagot. Ano? Nakita kong definition na ito. Protection referring to the act of shielding or defending something from harm or danger. Okay? So, ito ay pagkilos na kumbaga haharangan mo yung parating na panganib. Okay? Yan ang protection. Halimbawa, may pagkain ka sa lamesa. Lalagyan mo yung taklog. Di ba? Bakit? Pinoprotektahan mo siya sa lanaw, sa pusa, sa ipis, or sa kung ano pa man. Okay? You are protecting it. Ang preservation naman ay referring to the act of keeping something in its original state or condition. So, ang preservation is an act na piniprevent mo siya for decaying para masira. Kaya ang mga pagkain nilalagay mo sa ref, para hindi siya mabulok. No? Yan, sabi ni Mami, para magamit mo siya pa siya sa future, para makain mo pa siya. Okay? Yun ang preservation. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Kasi, pinakilala niya that He is the God who protects us from harm. And at the same time, He is the God who will preserve us. At ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ito po ang pagpapakita ng Panginoon sa atin that God preserves us. No? Yung muli niyang pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay pagpapakita na itong katawan natin na ito ay hindi mabubulok. No? Ito po ay, in fact, bibigyan ng perfect
Okay? Kaya napakalaga mga kapatid na nasa isip parati natin at ang nagbibigay sa atin ng pag-asa para magpatuloy sa ating paglilingkod, para magpatuloy sa buhay nito. It's because one day, itong mga kahinaan natin, itong mga kapintasan natin, itong mga karamdaman natin, it will all be gone. Tatanggalin niya ng Panginoon. Dahil babaguhin, the Lord will give us a perfect body. Tulad ng katawan ng Panginoon, Jesucristo. Pag nabuhay siya naman. Okay? Siguro, ang tanong natin ngayon kung baga, ano ngayon kung yan ay ginawa ng Panginoon sa akin? Ano naman ang magagawa ng resurrection ng Panginoon sa akin ngayon? Anong mapapakinabangan ko? Yes, totoo yun. No? Na talagang dapat na tayo ay magpatuloy dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa future, alam natin na babaguhin ng Panginoon ang ating pong mga katawan. Ano naman ang kalagahan ng ngayon? No? Habang tayo nabubuhay, no? Habang tumataas ang mga langis, no? Habang nag-struggle tayo sa ating mga trabaho, no? Sa ating pag-aaral, ano ang encouragement? No? Ano ang comfort na may bibigay sa atin ng muling pagkabuhay ng Panginoon? Okay? So, ngayon umaga ay meron tayong makikita tatlong palaan, no? Sa atin. Why God is preserving us. And why God made the Lord Jesus Christ resurrect. Bakit pinalaw ng Panginoon? Bakit ito ang plano ng Panginoon? Na ang Panginoong Jesucristo ay mabuhay ng mga Panginoon. Sapagkat kakaiba ito sa lahat ng mga leader. Di ba ba? Lahat ng mga leaders ng mga samahan ngayon. Diba? Pagkat pinuntahan mo yung kanilang mga libingan, nandun pa rin sila. Di ba? Pero, paglibingan ng Panginoong Jesucristo, kami nagpunta sa Israel, niya, pinuntahan namin, wala. No? Wala dun ang mga buto ng Panginoong Jesucristo. Okay? At hanggang ngayon, alam niyo ba, dahil nagre-research pa rin ng mga archaeologists, no? Talagang pinipilit nila na patunayan na hindi nangyari yun. Pero, sadly, hanggang ngayon, sa kanila, ay wala pa rin silang mapatunayan. And I'm sure, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, wala silang makikita because the Lord Jesus Christ resurrected. And He is now living eternally doon po sa langit. Kasi babalik. So may paalala sa atin, no? Based po dito sa mga talatang ito, na sinabi po ni Apostol Juan bilang panlaban dito sa mga Gnostics na ito, na nagtuturo na hindi ka dapat sumunod kay Jesus, no? Sapagkat siya tao lang, no? Makasalanan. Okay, so ang una na makikita po natin, no, ito po ay tatlong basic na paalaala or fundamental na paalaala. The ability to remain. No? Kung kilala natin ang Diyos that He preserves, no? That He can preserve us, at pinatunayan niya ito, pinakita niya ito through the resurrection of the Lord Jesus Christ, dapat magbigay ito sa atin ng kakayahan na manatili. Okay? Nasabi dito sa 1 chapter 2, verses 18 and 19, Dear children, this is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. They went out from us, but they did not really belong to us. For if they had belonged to us, they would have remained with us. But their going showed that none of them belonged to us. Ganito po nangyari doon sa church na sinulatan ni Apostol Juan. So marami po mga believers noon, no? Ngunit may nangyari. May mga nakahalo doon po sa church na hindi naniniwala kay Kristo. No? At doon sa church na yon, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, may mga Gnostics na ang tingin nila sa Panginoong Kristo ay makasalanan. No? Yun ang kanilang paniniwala. Kaya dapat hindi sila sundan.
Ngunit, nung sinulatan sila ni Juan, na dapat ganito ang inyong pananampalataya, na dapat si Kristo, no, ang inyong sundan, sapagkat nakita namin siya, no? Nasaksihan namin, no? Yung kanyang pangangaral, yung kanyang muling pagkabuhay, no? Na karapat-dapat na siya ang sundin. Nung makita ng mga tao ito yung gano'ng katuruan, umalis sila. Okay? They walk away. They did not remain. Umalis sila. Kasi hindi lang kanilang pinapagawa. Ang sabi ni Apostol Juan, kung sila ay nanatili sa atin, ang ibig sabihin, kasamahan natin sila. Pero the fact na sila ay umalis, ibig sabihin, hindi sila sa atin. At naniniwala ako na parang nalulungkot yung mga church people dito na may mga umalis. Para katulad din sa sa mga churches natin, no? Sa mga churches na napuntahan ko, kahit si GBC, no, sa Calapan, may mga tao, may mga members doon, akala mo ay kasama natin. Pero, later on, sila ay umalis. Sabi ni Juan, huwag kayong malungkot kung sila ay umalis. Ang ibig sabihin nun, hindi talaga sila para sa atin. O hindi natin sila kasama. Sa puntong ito, ang gusto sabihin po ni Apostol Juan, umalis sila sapagkat hindi sila mga mananampalataya. No? Kasi sabi dito, sa verse 18, as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. So dito, itong dalawang highlighted na ito, may dalawang Antichrist dyan. No? At kung ating babasahin yan, at hindi masyadong pag-aaralan, sasabihin natin na parang conflicting. Di ba? May Antichrist at saka may mga Antichrist. May parating na Antichrist at mayroong mga dumating na mga Antichrist. Sino itong mga ito? Okay. Ang una na Antichrist na binanggit dyan, yung who is coming, ito yung pasok pa ng tribulation. No? Yung talagang Antichrist. Yung talagang sisikapin niya na sirain yung paniniwala ng mga tao sa tunay na Kristo at sisikapin niya sa kanyang sumampalataya. No? Okay? At ito yung magtatatak ng 666. No? Mag-uutos na magpapatatak ng 666. Yan yung Antichrist. Ngayon, itong pangalawang mga Antichrist na ito ay ito. Sabi diyan, sa verse 26, I'm writing these things to you about those who are trying to lead you astray. As for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, that counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. So dito po, mga kapatid, no? Because we have an anointing, meron tayong kakayahan na manatili sa ating pong Panginoon, sa kanyang katuruan. Okay? And then, ang gusto kong makita natin, we have the ability to remain in spite of the presence of the Antichrist. No? Yung pangalawang Antichrist, no? Yun na yung mga tao, hindi pa yung main. Sino ba yung mga Antichrist na yan? Ang sabi dito, who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist. Okay? So, yung mga tao daw na dinideny nila that Jesus is the Christ. Kasi tandaan niyo po, yung pangalan na Jesus, that is His human name. Yung Christ, yan po yung kanyang, kumbaga, divine name. Ang ibig sabihin ng Jesus ay Savior. Ang ibig sabihin ng Christ or Messiah is the anointed one. No? Siya ang pinili. Okay? Siya ang pinili na maging tagapagligtas. Kaya pinagdugtong Jesus Christ, piniling tagapagligtas. Ngayon, ang punto dito ni Juan, ang tao na hindi naniniwala na ito si Kristo ang piniling tagapagligtas, yun ang Antichrist. Yun ang laban kay Kristo. Kaya, bago pa dumating yung talagang real Antichrist,
marami ng mga anti-Christ talaga. Yung mga against kay Christ na nakakasama tayo. No? Nakakasalamuha tayo. Yung mga hindi kinikilala si Jesus na anak ng Diyos. No? Yung mga hindi kinikilala si Jesus na siya lang ang tagapagligtas. Those are the anti-Christ. And yun nga po, let us be aware, no? Na itong mga anti-Christ na ito, hindi ito nasa malayong lugar. No? Hindi ito nasa isang isla na nagbibigil sila doon. Sila po ay nakahalo sa atin. Okay? At ang masaklap dito, sa kanilang paghalo sa atin, ini-influensya nila lahat ng mga mananampalataya. No? Kumbaga lahat ng ating pong pinapaniwalaan, china-challenge nila. Okay? Nako, totoo ba talaga yan? Totoo ba talaga si Jesus ang tagapagligtas? Totoo bang enough na, no? Yung iyong pinapaniwalaan na sumampalataya lang kay Jesus at paliligtas ka na? Okay? So, let us be aware, no? Sa mga ganung teaching. At ako, marami akong napapanood sa Facebook, no? Na mga nagtuturo ng gano'n. Pagka gano'n ang mga narinig ko na iba yung turo niya, hindi ayon sa Biblia, hindi ko na siya pinutuloy. No? Hindi ko na siya pinapakinggan. Okay? Kasi, the more you expose yourself, no, sa mga ganung teachings, no, posible, mga kapatid, pagka hindi tayo ganun kalalim sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, posible na makonvincing nila kayo. Ang kagaling pa naman nila. Di ba? Memorize talaga nila rin yung mga verses. No? Ang galing nila sa philosophy. No? Ang galing. Kaya kung lagi kang makikinig or kung hindi ka mag-aaral ng salita ng Panginoon, kung ikaw ay dependent lang sa sinasabi ni Pastor every Sunday, sabihin ko sa iyo, no? Pakukumbinsi ka rin. Kasi dapat, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, dapat everyday, no, binabasa natin ang salita ng Panginoon. Talagang ating pong minemeditate ito. Day and night. Yun nga sabi ng Panginoon kay Joshua. You meditate day and night. Para hindi ka malinaw. Para lahat ng gawin mo ay maging matagumpay. You meditate this way. Okay? So, dito po, in-identify ni Juan kung sino ang mga anti-Christ. Yung mga hindi kinikilala sa Kristo na siya ang tagapagligtas. Okay? Na siya ay Diyos. Okay, kakilala ba kayo yung tao na gano'n? Hindi kinikilala si Jesus na siya ang tagapagligtas. Hindi kinikilala si Jesus na siya ay Diyos. Okay? So, sabi sa verse 23, no one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. Gusto kong pansinin itong verse 23. Sapagkat, ang gusto kong ipaalam ni Apostol Juan dito, kasi sila noon, walang question about the Father. Walang question doon. Talagang dapat sambahin, dapat paglingkuran, dapat sundan ang Diyos Ama. But this Jesus, who's claiming He's the Son of God, dito sila maraming pag-aalinlangan. Sabi ni Apostol Juan, kung kinikilala mo ang Diyos Ama, dapat kilalanin mo rin itong anak. Okay? Kung sinasamba mo ang Diyos Ama, dapat sasambahin mo rin itong Diyos Anak. Imposible at hindi pwedeng mangyari na kinikilala mo ang Diyos Ama, pero hindi mo kinikilala ang Diyos Anak. Package yan. Okay? Tingnan niyo po itong mga talata ito. Sabi sa John chapter 10, verses 28 to 30. Basahin na po natin. Ready? Begin. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. Okay, gusto ko pong pansinin itong verse 30. I and the Father are one. Hindi po ibig sabihin yan na ang Panginoon Kristo, siya rin ang tatay. Siya rin ang anak. Hindi po iisa na persona ito. Magkaiba. Pero nung sinabi ng I and the Father are one,
Ang ibig sabihin, iisa ang aming plano, iisa ang aming likas, aming nature, iisa ang aming kapangyarihan. At ang sabi dito sa verse 28 and 29, pagdating sa kaligtasan, pagdating sa eternal life, na ibibigay sa atin, nasasampalataya, susunod sa Panginoon, magkatulog sila. No? Iisa sila ng paraan ng pag-secure ng ating pong eternal life. Okay? Tama niyo po ako? Magkasama sila, hindi pwedeng ang Panginoong Kristo lang, hindi pwedeng ang Diyos Ama lang. Sabi pa dito si John chapter 14 verses 9 and 10, Jesus answered, "Do you know me, Philip? Even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing this work." Pansinin niyo ito kung bakit masabi natin na si Jesus ay hindi siya ang Father at ang Father ay hindi si Jesus. Kasi sabi dito ng Panginoon Kristo, don't you believe? Yeah, okay. So verse 10, don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? Pansinin niyo yung in, yung word na in me, no? Hindi sinabi dito ni Apostol ng Panginoon Kristo, I am the Father and the Father is me. Hindi niya sinabi, di ba? Kundi in me. Ang ibig sabihin, sumasa akin. No? Ang Ama, ang ibig sabihin ko noon, ano yung turo ng Ama, yun ang aking itinuturo. Napansin niyo ba, sa pangaraw-araw natin buhay, yun, titingnan natin kanina si Letlet. Yung first time na makita natin si Letlet, kamukha siya ng puti. Pero kanina, sabi nila, kamukha naman daw siya ni JJ. Pero si Letlet ba ay si JJ? No. Si Letlet ba ay si Judy? Hindi, magkaiba. Pero kamukha. Di ba? Kasi anak nila. So, ganun po ang punto dito ng Panginoong Kristo. Kamukha ko, katulad ng sinasabi ko, ang Diyos Ama. So, ibig sabihin, pag narinig niyo itong sinasabi ko, sabi niya kay Philip, no? Ibig sabihin, naririnig niyo rin yung sinasabi ng Ama. Kasi kung ano yung pinapasabi ng Ama, yun ang sinasabi ko sa inyo. Magkatuwang kami. Hindi mo pwede kami paghiwalayin. Hindi mo pwede sabihin na sinusunod ko ang Diyos Ama, pero ang Panginoong Kristo or si Jesus, duda ako sa sinasabi niya. Hindi mo pwede yun. Package din natin. No? Pagka pinapaniwalaan mo ang Diyos Ama na siya lang ang dapat sambahin, dapat ganun din ang Panginoon Kristo. Kung ang Diyos Ama ay dapat lang sundin, dapat ganun din po ang Panginoon Kristo. Because Jesus is the representation of God the Father. Okay? So kung gusto mong malaman, kung makilala kung sino ang Diyos, no? Anong kanyang ugali, anong kanyang plano, you study the life of Jesus. No? At yan po ang ating pinag-aaralan niya. For us to know God, we need to learn who Jesus is. Okay? So, dito po, ang gusto pong makita ngayon kung umaga, meron po tayong kakayahang manatili, no, sa Panginoon kahit na may mga nakapalibot sa atin or kahit na may makasalamuhan tayo or may makausap tayo na Antichrist. Again, hindi pa ito yung real Antichrist. Sapagkat pag lumabas yung real Antichrist, wala na tayo dito. Okay? Yun ang pasalamat natin sa Panginoon. No? Wala na tayo dito. Pero, ito nga mga Antichrist ito, yung mga hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, may makakasalamuhan kayo. At sabihin ko nga sa inyo, napakagaling nila. Pero mga kapatid, ang gusto kong sabihin ni Apostol Juan, because of the resurrection of the Lord Jesus Christ, and because of the preserving power of God, we have the ability to know. Hindi tayo maaakit, hindi tayo mahihikaya.
hindi tayo aalis sa pananampalataya. No? Kahit na nakapalibot sa atin itong mga anti-Christ ito. Ang pangalawa, kahit na yung purpose, no? Nakita natin yung purpose ng mga anti-Christ. Ano ba purpose nila? Bakit sila nasa kalagitnaan natin? Nasabi dito sa 1 John chapter 2, verses 22 to 23. Who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. Such a person is the Antichrist, denying the Father and the Son. No one who denies the Son has the Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. So dito mo makikita natin yung mga purposes, no, or purpose ng Antichrist. Bakit siya nakakasilamuha dyan? Pansinin niyo yung salitang, who is the liar? No? Sino mga liar? Yung mga hindi kumikilala sa Panginoon Kristo. So, ano ang purpose nila? Bakit sila nasa kalagitnaan natin? Okay? Then sabi dyan sa verse 26, I'm writing these things to you about those who are trying to lead you astray. Okay? So, ang una na purpose na makikita natin ng Antichrist ay deception. No? Para dayain tayong lahat, mga kapatid. Tandaan po ninyo, pagka ang sinasabi sa inyo at kinukonvince kayo na gawin, ay hindi yung natutunan po ninyo. Sana huwag nyo nang i-entertain, huwag nyo nang pakinggan. At lalagigit huwag kayong mag-agree. Okay? Because that's the time they are deceiving. No? They are trying to deceive you. No? Because they are all liars. Okay? Pinapasinungalingan nila kung ano ang nakalagay sa Biblia. Ang pangalawa, they want us to have division. Ma-divide po tayo. Nakapansin niyo kung halimbawa may isang tao na meron siya sinasabi na ganito dapat, no? Ganito dapat ang gawin ninyo. Naalala ko dun sa Good Shepherd. No? Dun sa pinasukan ni na Sister, Pastor Alec, no? Sina Pastor Edison, sa Batangas, merong isa doon na, na picture. Na sabi niya, itong si Pastor, ganito kanyang paniniwala. Hindi dapat yan ang paniniwala. No, dapat ganito. Ganito. At yung nag-speak, no, para may anim yata na family na umalis. No, na-divide because of the teaching. Okay? So, alam niyo po, yun ang purpose ng mga anti-Christ ito kung bakit sila sumasali, nakikihalubilo sa mga Christian groups to divide us. At alam po natin na pagka tayo ay nagkawatak-watak na, mahina na ang ating po pundasyon. Pero mga kapatid, because of the resurrection of the Lord, because of God's preservation, we have the ability to remain kahit na ang purpose ng mga anti-Christ is to deceive us, no? To divide us. And then ang panghuli is to distract us, no? For destruction, para wasakin tayo. We are protected. No? Kaya dapat mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nabuhay na mabuhay ang Panginoon Jesus. Dahil pinapakita nito na walang anumang kapangyarihan, ibang kapangyarihan, ang pwedeng manaig sa kapangyarihan ng Panginoon. At salamat sa Diyos sapagkat sa ating pinag-aaralan ngayon, the God who preserves, God will preserve us. Kung tayo po ay patuloy na susunod sa ating Panginoon. The Lord will preserve us from deception, division, and destruction. The plano po ng mga anti-Christ. Okay? So mga kapatid, I know one of these days ay makakakausap kayo ng mga tao na hindi talaga sumasampalataya sa Panginoon. Iba ang paniniwala. Nawang paalalahanan tayo ng ating pinag-aaralan na ang Panginoon i-preserve po tayo sa mga ito. Basta talagang pag-aralan lang natin ang kanyang salita. Panghawakan po natin. Huwag nating kalimutan. No? Huwag nating baliwalain yung kanyang mga sinasabi. Panghawakan po natin. Okay? So yun po muna na makikita natin na paalala ng preservation ng Panginoon. We have the ability to remain. Pangalawa,
band of anointing. No? Merong band of anointing. Ano ibig sabihin ng band of anointing? Ito ay big kiss. No? Ng, ano ang Tagalog sa anointing? Nagama ko na ito kanina eh. Nakahapon ba? Anointing. Talaga. Talaga ba? Pagtatalaga. Itinalaga. Okay. Pagpuspos. Yan. Okay. Meron pong big kiss ng pagpuspos. Ano pong ibig sabihin yan? Nung pinuspos po tayo ng Panginoon, no, ng banal na Spirit, ito po ang nag-big kiss sa atin pong lahat. Para hindi tayo mawala. Para manatili tayo sa Panginoon. No? So, sabi dito, sa John chapter 2, verse 20 to 21, but you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Okay? So, dahil sa pinuspos tayo ng banal na Espiritu, alam natin ang katotohanan. Hindi tayo pwedeng dayain. Di ba? Ano ang tawag sa isang tao na alam mo na yung katotohanan pero nadadaya ka pa rin? Anong tawag doon? Bawal na sabihin. Okay. Pero madalas, ganun tayo, di ba? Alam na natin na mali yung isang bagay. No? Alam na natin na pagka ginawa natin yung isang bagay, masasaktan tayo, pero ginagawa pa rin natin. Yun yung time, mga kapatid, na alam na natin yung tama, pero nadadaya pa rin tayo. Niloloko pa rin natin ang ating pong mga sarili. Pero mga kapatid, nais pong ipalaala ni Apostol Juan sa mga mananampalatayang ito at sa ating ngayon pong araw na ito. Hey, ang Holy Spirit ay nasa atin. No? Kaya dapat hindi tayo magpadala sa tukso. No? Nitong mga anti-Christ na ito. Nitong mga hindi naniniwala sa atin. Sapagkat itong anointing na ito ang nagbubuklod sa ating lahat. Ito ang magbubuklod sa atin. Ang dahilan kung bakit po tayo ay kasama sa iglesia ng Panginoon is because of the Holy Spirit na nagbubuklod po sa atin. Sabi ko dito, I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Kung hindi sumulat si Apostol Juan para ipalam sa inyo, no, kung ano ang katotohanan. Kundi, sabi niya, para ipalam sa inyo na dapat alam nyo na yung katotohanan at walang kasinungalingan sa katotohanan. Kasi nga, itong mga Gnostics na ito, kini-question nila yung pinapaniwalaan mo na talaga ba? Totoo ba talagang yan ang tagapagligtas? Parang katulad din ng temptation, no? Ni Adam and Eve. Ang sabi ng serpent, talaga ba? Iniutos ng Panginoon na huwag kainin niya? Talaga bang mamamatay kayo pagkakinain niya? Kaya mga kapatid, tandaan mo natin, ano? Basta binibigyan ng duda, may tao na nagbibigay ng duda sa ating pinapaniwalaan. Yung sigurado, nililigaw na tayo. No? At kinakasangkapan na ng diablo yung tao na yun. Pero nawa, maalala natin ngayon kung umaga that we have the Holy Spirit. No? Na siya ang nagpapaalam sa atin ng katotohanan. Okay? Siya ang nagsasabi sa atin kung ano ang dapat nating paniwalaan, ano ang dapat nating sunod. We have the Holy Spirit. Okay? Sabi sa 1 John chapter 2, verse 27, as for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. Okay? May kakayahan tayong manatili sa Panginoon because we have an anointing. May pagpupuspos, no? May pagtatalaga, no? Ng banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Okay? Then, sabi sa John chapter 16, verse 7, basahin niya po natin. Ready? Begin. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away.
unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. So, ang ibig kong sabihin, mga kapatid, kailangan na mamatay, kailangan na mabuhay na maguli, kailangan bumalik ng Panginoong Jesucristo sa langit bago dumating ang banal na Espiritu. Okay? At kung hindi mo naalala sa Ephesians chapter 1 verse 13, pag tinanggap natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, takot-takot tayo ng banal na Espiritu. Kaya, whether you like it or not, or you believe it or not, kung tinanggap mo si Jesus ng totoo sa inyong buhay, ngayon pong bago nito, you have the anointing of the Holy Ghost. Meron po tayong banal na Espiritu. Ang ibig ko sabihin nun, may kakayahan tayo, no, na umiwas sa mga false teachings. May kakayahan tayo na i-discern, no, o alamin. Ito bang tinuturo nito ay tama? Tinuturo ba nito ay mali? Meron po isang picture. Ewan ko kung ano dating sa inyo. Pagka narinig nyo itong ganitong pangaral. Yung tinatawag nilang prosperity gospel. Kung panood nyo siya sa TV, ganito ang kanyang sinasabi. Huwag na kayo pumunta sa doktor. Huwag na kayo magpagamot. Sapagkat kaya kayong pagalingin ng Panginoon. Diba? Sabi pa ng isa, pagka umuulan, no? Ang inyong mga payong ay dapat baligtarin nyo. No? Huwag nyo, kailangan sahurin nyo yung ulan sapagkat ay pagpapala na buhat sa Panginoon. Alam nyo, that time, hindi ko pa ito pinapag-aralan. Pero ang dating sa akin ng teaching na yun, something is off. Di ba? Parang may mali sa sinasabi nung preacher na yun. Lalo na magkakasakit di ba? Hindi mo iniingatan na yung sarili mo. Every time na umuulan, hindi ka magpapayo. Or kung magpapayo ka man, bukas ka ng payo, babalik ka rin mo. At kung sakaling halimbawa nakita niyo ako, na lakas ng ulan, tapos sa pagdadala ko ng payo, ipabaliktad. Ano ba iniisip niyo sa akin? Di ba? Si Pastor parang nasisiraan niya yata ng ulo. Di ba? Kasi hindi yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At katulad ng niya, huwag ka lang pumunta sa doktor. No? Ewan kung nabasa nyo sa Facebook, may isang sumubok niya. No? Pastor siya. Yun ang kanyang paniniwala. Hindi mo na kailangang pumunta sa doktor pagka nagkasakit siya. So, nag-sample siya. Kumuha siya ng isang makabandag na ahas. At nagpakagat siya. At nagsabi niya, hindi ako pupunta sa doktor. Papagalingin ako ng Panginoon. Awa ng Diyos, namatay siya. Namatay siya. After few minutes, pagkakagat. So, those preachings, no, na akala natin ay buhat sa Biblia, dahil sa meron po tayong banal na Espiritu, mararamdaman nyo yun eh. Malalaman nyo, parang someone is telling you, whispering you, na hindi yan ang nakalagay sa mind. Meron ba kayong mga gano'ng sitwasyon sa buhay nyo? Parang, iba na yung tinuturo dito. Parang hindi na ito kapani-paniwala. Okay? You know why? Bakit ito naiisip yun? Because of the Holy Spirit. Okay? At itong Holy Spirit na ito na nasa atin po, ito ang nagbubuklod sa atin. Para hindi tayo lumayo. Para hindi tayo umalis. Sa kabila ng nag-aalisan na yung iba, naglilipatan na yung iba, bakit tayo nandito? Because of the Holy Spirit. It's the one bonding together. Okay? So, sunod po, makikita natin, sino ba yung provider ng truth? Sabi dito, but you have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Okay? So, ang banal na Espiritu, kaya pala siya pinadala sa atin. No? Kaya pala tayo tinatakan ng banal na Espiritu for us to know the truth.
Ang sabi pa dito sa John chapter 14, verses 16 to 17, basahin po natin, "And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him. But we know Him, for He lives with you and will be in you." Mga kapatid, tingnan niyo po, ano? Ang sabi dito, yung papasok sa atin, no? Yung titira sa atin, ay Espiritu ng katotohanan. At hanggang kailan siya mananatili sa atin? He will be with you forever. He lives with you and will be in you. Okay? Ang tinutukoy po dito ng Panginoon, Jesucristo, ay ang banal na Espiritu. So, hindi na siya aalis. Bakit ito mahalaga na matutunan natin? Sapagkat sa Old Testament, ewan po kayo po ay nakakasabay doon po sa ating Bible reading. Pero kung inyo pong mapapansin, no? For example, kay Samson. Alam niyo ba kung ano ang source ng strength ni Samson? Bakit gano'n siya kalakas? Every time na pumapasok sa kanyang banal na spirito, lumalakas siya. Pero pagka siya ay gumagawa ng kasalanan, no? Ginagawa niya yung bawal, umaalis ang Holy Spirit. So, noong Old Testament, pumapasok at umaalis ang banal na spirito. Ngayon tayo po ay nasa kay Saul and David na. Diba? So, noong piniling hari si King Saul, ang banal na spirito ay pinuspos siya. At ang dami niyang nagawa, marami siyang tinalo because of that. Pero, nung nag-disobey siya sa Panginoon, the Holy Spirit left him. The Spirit of the Lord left him. At kanino punta? Kay David. So, noong unang panahon, gano'n ang ministry ng Holy Spirit. He comes and He goes. Pero dito, no, pagka tinanggap mo si Jesus bilang sarili na pagligtas, isusugo ng Panginoon ng Holy Spirit. At ano mangyayari pagka pumunta siya sa atin? He will live with us forever. So, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ibig sabihin po ito, yung truth na mauunawaan natin dito ay hindi galing sa galing natin, ang talino natin, kundi mauunawaan natin yung katotohanan because of the Holy Spirit who is in us. At yun nga po, mga kapatid, sana sa ating pong pang-araw-araw na buhay, sa mga tao na makakasalamuhan natin, sana pinapanalangin natin na, Lord, puspusin ko ng banal na Espiritu. Una, para hindi ako madaya. Di ba? Para malaman ko kung ano yung mali at yung tama. Pinapanalangin ko ba yan? Di ba? May times, pagka yung nagmamadali ka, marami ka nalilimutan, ano? Minsan, yun ang dahilan bakit ka naluloko ng mga tao. Because your mind is not prepared. Pero pag umaga pa lang, hinihingi mo ng tulong yun sa Panginoon. Lord, please, puspusin mo ako ng banal na Espiritu. Then, mapapansin po ninyo, your movements, your thinking, the way you speak, no? And then the way you do things, organized po siya. No? At pagkatapos ng araw na yun, no, pag-uwi mo, mararamdaman mo that you have accomplished something. Bakit po? Sapagkat ginabayan tayo ng banal na Espiritu. Okay? So, ang banal na Espiritu ay mananatili sa atin. Eh, hindi na siya matatanggal. So, kayo, lahat dito, kung tinanggap niyo ang Panginoon bilang sa inyong tagapagligtas, we all have the Holy Spirit. At sabi dito, no, ang katotohanan ay nasa atin. Hindi manggagaling ang katotohanan sa diablo. Kasi sabi ng Panginoon sa Kristo, no, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Tatay siya ng mga sinungaling. Tatay siya ng kasinungalingan. Okay? So, hindi mo pwede sabihin na, naku,
dinaya ako ng Panginoon. Diba? Or niloko ako ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin. Sapagkat ang nandolo ko lang at nagdadaya lang sa mundong ito ay ang diabo. Sapagkat ang Panginoon, He is the source of truth. He is the provider of truth. Paano niya ginawa yan? Nung tumira ang banal na Espiritu sa atin. So we have the capacity to know the truth. So, provider of truth. Second, the power of truth. No? Ano ang kapangyarihan ng katotohanan ito na ibinigay sa atin nung tumira ang banal na Espiritu sa atin? Sabi diyan, as for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. Mga kapatid, ito po ang gusto sabihin ni Apostol Juan dito. Kung sakaling marami na kayong naririnig, kung sakaling nalilito na kayo sa mga teachings na inyo pong napapakinggan, sabi niya, you come back. No? You go back. No? See that what you have heard from the beginning remains in you. Balikan niyo kung ano yung inyong mga natutunan before. No? Yung itinuro sa inyo. Sapagkat yun ang katotohanan. Sabi niya, if it does, you also will remain in the Son and in the Father. Mananatili tayo sa katuruan ito. Hindi tayo maliligaw. No? Hindi tayo aalis. At yan ang sinasabi niya sa mga mananampalataya noon. No? Kasi nga nag-aalisan na yung mga members, sumasama dun sa mga anti-Christ. Sabi ni Apostol Juan, dahil sa nasa inyo ang banal na Espiritu, meron kayong kakayanang manatili. No? At dahil sa nasa inyo ang banal na Espiritu, nasa inyo ang katotohanan. No? At kung sakaling nalilito na kayo, bumalik kayo kung ano yung natutunan niyo before. That is the at yan ang magpapanatili sa bawat isa. Natatandaan niyo po ba yung unang tinuro sa inyo ng mga pastors natin? Nung una nila tayong nilahagitan. Natatandaan niyo po ba nung after na baptism natin, yung mga itinuro sa atin? Or during the baptismal class, natatandaan niyo po ba yung mga itinuro sa atin? Those are the truth. Yun ang makikita natin sa salita ng Panginoon. And that is the power of the truth. May kakayahan ito na tayo po ay manatili. Okay? May kakayahan ito na panatilihin tayo sa ating mga pananampalataya. Sabi sa John chapter 8 verses 31-32, basahin natin natin. Ready? Begin. To the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples, then you will know the truth, and the truth will set you free. Okay? Alam niyo po, no? Binasa ko po itong verse 32. The truth will set you free. Paano yun? No? Di ba sometimes, the truth will, pag sinabi mo yung katotohanan, sometimes, mas napapahama ka. Diba? Pagka umaming ka sa ginawa mong pagkakamali, lalo kang napapahama. Pero dito, ano yung ibig sabihin ng truth will set you free? Okay? So, ang ibig sabihin po dito, una, pag sinabi mo yung katotohanan, no? Pagka yun po ang na-discover natin yung truth. No? Yung lahat ng kasinungalingan na pinapaniwalaan natin, no? Yung lahat ng mali na kumbaga ay niyayakap natin, na nagpapabigat sa atin, ay maribilis. For example, yung po mga superstitions natin. Diba? Like, kung nakakita ka ng itim na pusa, ano yung naiisip mo? Naku, masagasaan ako umalas to So, pagka naniniwala ka doon, ano magiging effect sa'yo? Di ba parang hindi ka na makapalagay, no? Nai-stress ka na parati, hindi ka na makakatulog. Pero, kung malaman natin na hindi naman nakalagay sa Bible, no? Na tayo ay pinuprotektahan ng Panginoon. Di ba it's releasing? No?
kahinga ka ng maluwag. Na every time makakita ka na ng pusang itim ngayon, wala yan yun. Di ba? Ano ba yung iba na nahihirapan tayo lalo na kumbaga dahil sa paniniwalang yun, hindi tayo maka-move forward. Okay? Ang sabi po, yung mga penitensya, di ba? Kung naniniwala tayo dyan, na para patawarin ka ni Lord, kailangan magpapako ka sa Panginoon. Magpapako ka. May nabasa ako sa Facebook, may isang lalaki na nagpapako na ang ginamit na pako ay disingko. So, haba, no? At pinagpamalaki niya, no? Na kita mo ito, nagpapako ng disingko. Walang, kumbaga, ang gusto niyang ipalam ay, ito ang totoo. Hindi ka tulad yung mga evangelicals. No? Walang nagpapapako sa mga yan. Samantalang ito, kaya ang disingko. So, ito yung totoo. So, kung ikaw, hindi mo alam ang katotohanan, makukonsensya ka mo, parang ba? Tayo mga evangelicals, ano? Parang baka nga hindi nasa atin ang katotohanan. Pero buti na lang, binasa ko yung mga comments, buti na lang talagang magagaling yung mga nagko-comments. Sabi niya, yan namang nagpapako yan, after that, ay balik ulit sa kalamuhan niya eh. Di ba? So, hindi totoong nagbago ang buhay. Sapagkat ang tunay na pagbabago ay yung pag nakilala mo ang Panginoon bilang sarili ng Panginoon. And you don't need to be crucified again and again and again. Sapagkat ang Panginoon na ang gumanap mo. Gagawin lang natin, sumampalataya. So, salamat sa Diyos sapagkat alam natin yun. Kasi alam niyo ako, kami kasi sa family, nung hindi pa kami very religious kami. At lahat ng mga superstitions, lahat ng mga traditions, ginagawa talaga namin. Halimbawa, pagka may patay, hindi naman naliligo. Di ba? Talagang bawal magsaya. So, makita po natin doon, ano, na talagang napakahirap. But when we know the truth, it will set us free. Hindi pala kailangan yun. Kumbaga yung mga stress na dinudulot sa atin itong mga superstitions, ay mawawala. Mababawasan. Diba? Sabi lang ng iba, wala namang mawawala sa'yo pagka naniwala. Hindi rin. No? Kasi pagka naniwala ka doon, talagang madami kang stress o takot, no? Na mararamdaman. Pero pagka alam mo, protektado ka, no, ng Panginoon, then mas maganda ang iyong perspective, no? Mas peaceful ang iyong buhay. Di ba? Okay, so pag-ulit, the certainty of the promise, no? Ang kasiguraduhan ng pangako. Okay, again, paalaala ni Apostol Juan sa mga believers. The fact that our God is our preserver, no? Pinakita niya ito nung nag-resurrect ang Panginoon sa Kristo. Pinapakita niya that His promise is certain. Totoo. At ito ay mangyayari. Ang sabi dito sa ang una, itong pangako na pinakita ng Panginoon, yung ating destiny, no? Yung ating patutunguhan ay ipinahayag niya. Sabi dito sa 1 John chapter 2, verse 24-25, as for you, see that what you have heard from the beginning remains in you. If it does, you also will remain in the Son and in the Father. And this is what He promised us, eternal life. Buhay na walang hanggan. Ngayon siguro hindi pa natin ito parang na-appreciate. Pero mga kapatid, tandaan ninyo, simula nung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, nagsimula na yung eternal life. No? Nararanasan na natin yun. No? Yun lamang makita ang Panginoon, no? At tumira sa langit, mararanasan natin yun pagka tayo pumunta na doon, pagka tayo kinuha na ng Panginoon, o kaya pagka
bumalik ang Panginoon sa Kristo. Pero yung eternal life, ibinigay niya sa atin ngayon. Okay? Meron na tayo ngayong eternal life. Nararanasan na po natin yun. At yan ang pangako ng Panginoon sa bawat isa. At ang gusto niya ipakita, sigurado ito, wala itong kasinungalingan, wala itong halong pagyayabang. No? Hindi katulad ng mga anti-Christ na pini-question nila yung ating mga pananampalataya. Once na sinabi ng Panginoon na pag tinanggap mo si Jesus bilang sarili tagapagligtas, you have eternal life, yan po ang ito. Yan po ay mangyayari. At yan po ang idinidikta ng banal na Spirit sa bawat isa sa atin. So our destiny is within. No? Nung sinabi ng Panginoon, no, na He is the one preserving us. And then, nung binuhay na muli ang Panginoon sa Kristo, pinapakita po dito na sigurado na tayo po ay may eternal life. Na itong pananampalataya natin ay hindi useless. Okay? And then, ang pangalawa, doubts are removed. No? Yung ating pong pag-alinlangan ay mawawala. Dahil sa kasiguraduhan ng pangako ng Panginoon, yung ating pong mga pag-alinlangan dapat ay mawala na. So, sabi dito sa verse 27, that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. Yung anointing natin, no, yung banal na Espiritu na nasa atin, totoo po yan. No? Hindi yan buwan, hindi yan fake. No? Kaya dahil sa, yan po ang natutunan natin, dapat manatili tayo sa Panginoon. Kahit anong mangyari, kahit saan man tayo mapapunta, mga kapatid. Kahit sino man yung mga makasalamuhan natin, makausap natin, we need to remain. Because we have an anointing. Ang banal na Espiritu ay nasa atin. Ngayon kung umaga, may nakita tayong tatlong paalaala. No? Ano ang kahalagahan ng resurrection ng Panginoong Jesus sa atin? Ano ang magagawa sa buhay natin ngayon? Magagawa ng resurrection ng Panginoon ay, yun nga po, sa dami ng mga teachings natin pong napapakinggan, yung resurrection ng Panginoon ay nagpapakita that God is preserving us. No? And because God is preserving us, we have the ability to remain in Him. Manatili tayo sa Panginoon. Meron po akong meron kami isang naging member sa San Pablo. At nakakalungkot na dati kasama namin siya sa evangelism, kasama namin siya sa Bible studies, kasama namin siya sa pananalangin, sa overnight prayer meeting, sa worship, naging special number pa siya. Pero yun nga, nakakalungkot na ngayon ay talagang buhay at believer siya. Kaya sinasabi niya, dati ako Christian. So, umalis yung mga yun, hindi dahil sa Christian sila or natanggal yung kanilang Christianity. Umalis sila dahil sa simula pa lang, hindi talaga sila Christian. Parang si Judas, di ba? Member siya ng 12 apostles, elite yun, ang kanilang rabbi ay ang Panginoon sa Kristo. Pero pwede pala yun, no? Na sumama, no? Maging member ng greatest teacher who ever lived. And yet, no, ay hindi pa rin totally follower ng Panginoon sa Kristo. Kaya mga kapatid, ngayon pong umaga, may kakayahan tayong manatili sa Panginoon. Kung totoong tinanggap natin sa Jesus, may kakayahan tayong manatili. Second, we have a bond of anointing. Kahit ang lahat ay puspos ng banal na Spirit. No? Kaya tayo po ay may kakayahan na manatili because of the Holy Spirit. At then ang pangatlo, ang paalala sa atin, ang pangako ng Panginoon ay sigurado at ito po ay mangyayari. Kaya ngayong umaga mga kapatid, sana magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy tayo na pag-aralan ng kanyang salita. Kahit na marami tayong mga struggles sa buhay, marami tayong mga pinagdadaanan, no? Pero ang pangako ng Panginoon, lagi niya tayo sasamahan, iigatan. At yun nga po, yung ating pinag-aralan ngayon pong umaga, God
who preserves. The Lord will preserve us. Tayo po natin manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Tunay po na inyong salita ay mayaman, malalim. Hindi namin kayang ubusin ang kahulugan nito, Panginoon. Pero itong tatlo na natutunan namin ngayon po, sana po ito ay pagbigay ng confidence, ng strength sa aming Panginoon, comfort na magpatuloy sa pagtatapat Panginoon sa inyo. Marami po mga disturbances, marami mga temptations, marami Panginoong mga excuses and alibis na nakakasalunguhan kami every day. Pero salamat sa Banal na Espiritu na siyang nagbubuklod sa amin. Salamat sa inyong mga pangako na sigurado na pwede natin panghawakan. Sa panahon na kami, Panginoon, ay nag-struggle sa aming pananampalataya, Lord, help us to be reminded of these three things. You are the God who preserves, and you will preserve us. In Jesus' name, amen.